The statements and opinions of the following program are of the anchors and do not necessarily reflect the opinion or official stand of the station. The next 2 hours of radio programming is a live remote broadcast originating from the Ateneo de Davao University, Jacinto Campus, synced to the only Catholic radio station in Davao City. This is Ateneo Voices in 89.9 Spirit FM. Okay, good morning mga ka-spirit. Nandito na naman po tayo sa ating weekly program na Negosyo at Pag-asenso. Siyempre, ang kasama po ninyo, si Kumaring Jovi Castro po ng Ateneo Voices. Nandito na naman po ngayong umaga para kayo ay magiging kasama po namin sa aming talakayan. Together po sa ating guest ngayong umaga na walang iba kundi si Mr. Felix Von Earl, or he will only be called as Mr. JJ Felonco. Mr. Felonco, would you like to say hello sa ating mga tagapakinig? Hello po ma'am. Good morning po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood po ng Negosyo at Pag-asenso. Okay, so of course we have to know first, Mr. Felonco, what is the business that you have right now? Anong pangalan po? The business that I have right now po ma'am is I have the ice candy po. Ice cream di po ito. It's made of coconut. And I also have this Buko Vida. Wow. Also, coconut. All about coconuts po. Yes, very nice, no? As we all know naman, ang coconut po ngayon ay mukhang isa sa napaka-importante nating produkto dito sa Mindanao. Yes, exactly po. Teka, let's talk about first ng Davao Treats Palmera Ventures natin. Sir, kailan po ba ito naumpisahan? Davao Treats Palmera Ventures po ma'am. Kakasimula ko pa lang po nito. Pero ito po ay nanggaling po talaga sa Palmera, which is the meaning po ng Palmera, it's poverty alleviation through livelihood and micro-enterprise in rural areas po. Ang pinopromote po nito is matulungan po at maiangat po yung pangkabuhayan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na po sa mga rural areas kasi kagaya po ng mga coconut farmers po natin. Maraming coconut farmers po, malaki yung sakahan, maraming products, pero anong nangyayari po? Nagiging lang, binibili ng mas mura, which is pwede pa naman pong gawing mas mahal. Mas mahal. And then pwede pa natin gawing pagkain po. Ang problema lang po kasi kulang po tayo sa kaalaman, kulang po yung nagiging monopoly po kasi ang kaalaman ay hindi po pinapamahagi sa lahat. So, the Palmera po, tinutulungan po yung bawat tao, yung bawat mga mamamayan na mapaayos po yung buhay nila through livelihood po. Mm-hmm. Kung anong meron po sila sa mga lugar nila po. Okay. So, in other words, ang focus mo ngayon, sir, is all about dun sa mga magsasaka na may tanim na coconut. Yes po. Ano po actually, ba yung... Opo. Po. Okay, actually, hindi lang naman po coconut po, ma'am, kasi maraming sectors po sa atin na talagang naghihirap po. Like rice. Right. Lastly lang po, 'di ba, may yung sa Facebook yung nagtatanim ng kalabasa. Oh. Diba? Oo, 'di ba? Magkano lang kuha sa kanila? Sabi niya, magtanim tayo, kain tayong kamuting kahoy. Nakaharvest na tayo, kamuting kahoy pa rin. So, hindi naman natin po ng kagandahan po, ng honor po yung pagtatrabaho nila sa init, sa ulan, sa lahat po, pagod, lahat po. Bigyan naman po natin ng karapatan na mapaganda-ganda, mapayos po yung buhay nila. Oo, so mga magsasaka po talaga talagang ang baba ng sabihin nating parang source of income nila kasi ang benta nila is yung mismong tinanim, yun na mismo yung ibebenta. Pero kung magva-value add sila doon, I'm sure the product will be more expensive or sabihin nating may presyo konti. Tama presyo po. Oo. Yes. So sa inyo hindi ay matatayang. Hindi talaga masasayang kasi nga minsan kung halimbawa corn, no, kung pag harvest mo corn lang benta mo, syempre mas mura kesa sa gagawa ka ng shake siguro out of corn or cake out of
course. Isang reason lang din po nito, ma'am, is para mag-promote din po tayo ng healthy and nutritious food din po. Yeah. Aside po, kasi yan din po ang isang natin, isa sa mission po natin dito po. Okay. So, marami pa tayong magagawang products na talagang makakatulong, hindi lang sa mga bata, pati sa matatanda. No? Yes. So, yun po. Okay, so you said you started Davao Trees just very recently. So can you give us a little background about you, sir? Why are you into this kind of venture? Sino po ba si Mr. JJ Felongco? Bakit po ba nagtatag kayo ng Davao Trees? Bigyan niyo po kami ng konting history about yourself. Ako po, siguro po ma'am, no, may tinatawag na diversion. Okay. Po. Kasi I was a seafarer po. Mm-hmm. I was earning 180,000 pesos a month. Okay. Wow. So, pagpapalit ko ba yun sa yung 180? Diba? Mm-hmm. But then, napansin ko, habang tumatagal, parang lalong naghihirap po sa trabaho, malayo sa pamilya. Then, nagiging iba po eh. Sometimes may nangyayari po talaga na kahit anong gawing mong pilit, parang hindi mo maabot. Kasi before, ang dali ko lang maabot yung lahat ng every position, every sakay ko, different position po yun eh. Mm-hmm. I became one of the youngest officers. Yes po. Bata pa po ako, naging officer na po ako. So mabigat po yung responsibilidad. Talagang hindi basta-basta din po. Okay. But then, so ngayon, isa sa naano ko kasi, so parang may po, yung sinasabi na diversion. So dito ako napunta, hindi ko rin po alam, but for sure, there is a purpose po. Right. No? Yeah. So ngayon po, habang tumatagal, mas nakikita ko po na mas nagiging makabuluhan po yung buhay ko dito sa sa tinataha ko po ngayon. Mm-hmm. Kasi kagaya po nito, instead of earning 180,000 po, napapalaganap ko naman po yung pagiging yung pagiging sa humanitarian side po natin. Parang may so aside social responsibility. Yes po, para maging makabuluhan naman po yung buhay natin. Minsan lang tayo mabuhay, kandahan na rin natin. Correct, no? So hindi lang yung puro yung tanggap at gamit lang for yourself, but this time you wanted to share your blessings to others. Yes po. Okay. Sige. Hindi ko man siya literal na blessing. Yes po, hindi naman po literal na blessing or such money or material. So yung may bibigay ko. But then, yung knowledge ko, kaya po nating ipalaganap yan. Para, sabi nga don't give them fish, teach them how to fish. Bagang ganun. Yes. So, napakagandang realization po yan, Kasi sa panahon ngayon, mukhang ang mga tao ay mas talagang busy sa pag-improve themselves, kaysa sa pagtulong sa ibang tao, At pag-share ng knowledge nila. Kung pwede nga lang, taguin nila at i-keep to themselves. Kasi competition nowadays, very stiff and very tough, ang ating competition ngayon. Kaya kung meron akong negosyo ngayon, bakit ko pa i-share ito kaysa sa I'll keep it to myself. Ako lang ang yayaman nito, so mga ganong tipo. So kayo, baliktad. You wanted to learn, you wanted to share at the same time the things that you have. Okay, so napakagandang realization yan, sir, So ngayon, when you talk about Davao Trees Palmera, you said you wanted first, to focus because Palmera in itself talks about coconut. Tama po ba? Yes po. So now you wanted to focus on coconut, specifically farmers who are somehow planting coconut. Okay. So ngayon, out of coconut, sir, ano po ba yung napansin ninyo sa industriya ng coconut? Bakit kayo napapunta sa ganitong negosyo? Actually po, ma'am, coconut is hindi na po iba sa akin, Kasi my lola is a coconut farmer po. Meron po siyang lupa which is coconut yung product. But then yung problema po is napakamura ng bili ng coconut ngayon na ginagawa pong source of oil,
So, masyadong kawawa. Halos hirap sa, let's say, sabihin na lang natin, matanda na si Lola. Let's say, pambili na lang po ng gamot. Okay. So, that is one of those. And dito po kasi sa Pilipinas, Davao region po kasi yung pinaka number one source po ng coconut, which is Philippines din po yung pinaka number one source of coconut and oil sa buong Asia. Napakaganda. So, ngayon po, dito po sa Davao, nakita po natin na maraming coconut. Ang problema lang po, hindi alam kung ano pwede pa pong gawing product sa coconut. So, ang alam lang nila is gawing oil. Magkano pong presyo ng ngayon, kopra? I think 22. Sige, pagpalagay na po natin 25 pesos po yung 1 kilo ng kopra. So, sa 1 kilo ng kopra, sa standard po na laki ng coconut, 4 po ma'am, 4 na coconut po yung kailangan para magkaroon ng 1 kilo na kopra. Napaka masyadong marami pang coconut bago maging 1 kilo. Yes po. Aside po dyan, marami ka pang gagawin. Ibibilad or lulutuin mo pa po. Which is maraming nasasayang. Yes po. Aside po sa oil is okay, ginagawa po natin ginawa po nating uling po, no? But then marami pa pong product like yung sabaw ng niyog. Pagbiyak niyan, tapon. Hindi nila alam yung sabaw ng niyog is source of electrolytes po yan. Ano po yan antioxidant po, nakakabawas po yan nagre-reduce po yan ng risk of cancer, yung mga coconut water. Marami po, VCO, yung laman, talagang. So, minsan kasi po, ang nangyayari, ang ginagawa is minamadali nung iba, which is, ito pera na. Sige, bahala malit, basta pera na. Hindi nila pinag-iisipan kung ano pang pwedeng gawin sa coconut. But isang problema din po, doon sa mga rural areas po, kailangan nila ng tulong. Kailangan nila tulong galing po sa mas nakakaalam. So, ituruan natin sila kasi po, sa coconut, maraming products po tayong magagawa. Alam na natin gawin yan, oil. Tapos sabihin na natin yung matured coconut, gata. Yan yung karamihang sagot ng mga tao. Magagawa nating pagkain yan, magagawa nating hotdog po yan, magagawa po natin yung siomai, burger patties, spam, napakaraming pong products which is very healthy po sa ating kalusugan po. So yun po ma'am, na talagang maraming nasasayang na coconut sa atin dahil po sa ginagawang so just 1 or 2 products lang po na which is very common po dito sa atin. Copra and oil. Yes po. Okay, so break muna po tayo sir kasi we have a few more parang seconds lang po para sa ating advertisement. So magbabalik po tayo sa ating talakayan dito sa Negosyo at Pag-asenso pagkatapos lamang po ng ilang paalala mula sa 89.9 Spirit FM. Okay, balik na naman po tayo sa ating talakayan dito sa Negosyo at Pag-asenso. Siyempre kasama po ninyo ang inyong lingkod, Kumaring Jovi Castro po, together with Mr. JJ Filonco, who is the owner of the Davao Trades Palmera Ventures, to which we have talked about a while ago na he is
into parang may social responsibility na kasama, pati na rin po yung pag-develop ng mga products made out of coconut. So ngayon, pag-uusapan po natin anong klase ang mga products na ginagawa po niya sa ngayon para po malaman natin kung ito po ba ay isang napakagandang produkto o hindi. Kayo na po ang maghuhusga. So Sir JJ, would you like to share to us what are the products that you have started as of this time? Yes po, ma'am. Okay. So first po, ma'am, yung una ko pong ginawa is Buko Vida po. It is made of young coconut. It's ano po siya, ma'am, dessert po ito. Okay. So it's a sweet dessert na may young coconut, and ito po ay tumitimbang po ng 750 grams po. I'll show you the packaging po. Ito po is 750 grams po. Yung dyan po ako nag-umpisa po. And aside po dyan po, an ice cream, but then I call it ice cream kasi creamy po ito creamy siya. Hindi siya yung literal ice candy po na yung parang ice na tinimpla, ganun po. Na kapag sipin mo, ang naiiwan ay yung ice na lang. Ayaw mo ng gano'n. Yes po. Maubos mo na yung maubos mo na yung lasa. The rest, na lang. Ice lang. Ito na lang, yan ice na. Yan ang usual na ice candy. Ito yes, na. Po. Ito na nga po. Nakikita nyo sa screen ang ice candy. At may hawak kayo dyan na totoo. Ayan. Yes, po. Okay. Yayon. So, ito po yung ang tinatawag ko po itong great ice cream di po. Great? Yes po. Great ice cream di. Aside po, kasi para sa akin po, lahat po yan may mga meaning po. No? Oh. So like great. Aside sa magiging great po talaga ito, but later on, I'll explain ko ano po yung components nito. First, explain ko lang muna po bakit great. Okay, go ahead. Great po kasi from the word may mga meaning po yung every letra po noon G for gratitude. Oh. E R for respect. E para sa empower others. A affirm, and T trustworthiness. Mm-hmm. So sa gratitude po, ma'am, yan po yung kulang sa yan po yung wala karamihan. Kumbaga sa Tagalog is kung gusto mo makarating doon, kailangan mong lumingon sa pinanggalingan mo. Pasasalamat kumbaga. No, marami pong taong ganyan. Pag tinulungan mo, afterwards, pag naging asensado na po, wala na. Sino ka? Uyo. Parang ganon yung tipo, ma'am. Iniwan na. So, nawawala po kalimitan. So, ibalik po natin yon. So, second word po is respect. So, respeto po. Pag umasenso ka po, bumalik ka doon sa gratitude, pasasalamat at respeto. Pag tumaas ka na, matuto kang maging humble po. No, hindi yung lumaki yung ulo. And the third po is empower others. So dito po, yung talagang pinakaano natin, empower others. Kasi kagaya ng mga farmers, tulungan natin silang, i-empower natin sila na magkaroon po ng mga sariling negosyo po. Kahit sabihin na natin na maliliit lang, at least kumikitas pang araw-araw, hindi yung mag-antay sila ng every 3 months or what. Diba? Masyado pong matagal yon. So that is empower others. So i-share po natin kung ano yung mga alam natin, ano pong knowledge natin, i-share po natin sa iba. Huwag po nating isaralinin kasi pag namatay tayo, sinong kawawa? Kawawa yung susunod na henerasyon po. No? Lalong-lalo na po sa mga kabataan. So, yung mga matatanda po, kalimitan po kasi sa matatanda is, may willing po sila kaso yung lakas is wala na po. So, doon po natin ipasa sa mga bata. Sabi nga ni Rizal, ang mga batang pag-asa ng bayan. So, panindigan po dapat ito ng mga bata. So, tayo naman as mga medyo mas higher age po sa mga bata, i-empower po natin sila. Wow. No? Napakagandang layunin po yan, Sir Folongco, no? Kasi nga sa panahon ngayon, ang succession ay hindi na masyadong nakikita yan. Kumbaga, yung mga matatanda noon, nagtatrabaho sila hanggang sa sila ay tumanda at mawala na ng lakas, no? At nakalimutan na nila kung sino yung dapat na susunod. At isa din problema din dyan, kung may mga anak ka din, no, or may mga bata sa inyong pamilya, parang minsan hindi rin nila gusto yung
mag-succeed, no? Yung susunod din doon sa negosyo, no? So, yan ang isa sa mga challenges talaga din ng mga, sabi nating mga old folks natin. So, again, you have, what you're saying here is sharing your knowledge, not just to your family, but to those people who needs help. Sa lahat po. Yes sa po. lahat ng mga tao. So, pag-uusapan ho naman natin yung Buko Vida mo, sir. Ano po ba yung Buko Vida? Ba't ho ba siya something special para sa inyo? Or something great? Great po siya, ma'am, kasi aside po sa nag-coconut po siya, is, ano po siya, ma'am eh, ito po yung literal na pag kinain mo, natutunan po sa bunganga mo. Wow. So hindi po siya masakit sa hindi po siya masakit sa yung stomach, sa tiyan, oo. And ang isa po is may mga nutrients ka pong makukuha. I don't use yung mga sugar, yung mga aspartame kasi nakakasira po 'yon, no? Para pampatamis. So what we're using now is coconut syrup po. Oh, very healthy. Yes po. Very healthy po. Lahat po is coconut. So, yun po yung nito. Mga contents po. Coconut milk, coconut meat, coconut water, coconut syrup. Yes. As I see your Buko Vida, it looks like a little bit of parang yung sabi nating ang tawag natin yung usual na binibili natin na parang may pagka tawag dyan, cassava, hindi po ba? Cassava. Yes po. Actually po, kalimitang napapagkamalan po itong cassava po, no? So, the difference po ni Buko Vida is hindi po siya yung gummy kasi one of the characteristic po ni cassava is gummy po, dumidikit sa ngipin. So ito po kasi that made of coconut po, hindi mo po maano yun. Yun po yung talagang matutunaw sa bunganga niyo po. Pag kinain niyo, sobrang lambot, talagang melts in your mouth po talaga siya. Ito po. Ano pong naging feedback ng mga first na mga customers niyo, sir? Actually po sa feedback po, mami, hindi po ako magmamayabang, basta sasabihin lang nila, masarap. Masarap po. Masarap. Talagang, sabi niya, ibang siya, no? Akala ko before, siya, kasaba, kasi mukha nga siyang kasaba. But then, pagtikim nila, ibang level po siya, kasi coconut, talaga yung malalasahan mo. Laman. Laman po. Anong klase po ng hindi po coconut siya, ang laman? Yang po, yang coconut. Ayos yung coconut po. And iba po ito sa kasi nga bago po ito, Buko Vida. Yung iba naman po nagtatanong, ano ba yan? Parang yung buko pie. So, another. So sabi ko hindi po. Ito po ay walang crust na actually lahat po nito, lahat ng part itaas, ilalim, gitna is puro malalambot po. Actually po ma'am, no, mayroon po ako dito sa village namin. Mayroon po akong isang suki. Actually yung bumibili is anak niya, which is para lagi sa mama niya, which is 80 years old po yung mama niya. Ay, nako, walang ngipin na yan, sir. Walang ngipin po, ma'am. Isipin mo, ma'am, sa lahat po ng mga dessert na gusto niya ito kasi nga talagang malambot masyado. Kaya really isipin mo, walang ngipin. Pag bibili siya, tatlo po yan. Ay, nako. Para sa mother niya. First po, bumili siya isa. Then pagkatapos po, nako, mukhang tayo. Oh, hello? Are we still there, Sir Jay? Hello? Mukhang mababa ata ang ating... Sir, meron pa po. Sabi po, meron. Pabili kasi gustong-gusto ng mama ko. Ayan. Hello, nawala na nga. Mukhang nawala na nga. Sir, are you still there? Hello po. Sorry po na humina yung signal. Okay, sige po. Kwento kayo about kay nanay na bumili. Yes, okay, go ahead. So, si nanay po is nagustuhan po niya yung product natin. So, every time po, bumibili po sila tag-3 piraso para po kay mother po talaga ni ma'am. So, para po kay nanay. So, isipin niyo po yung 80 years old, so, wala na pong ngipin. Talagang, hindi lang po pang bata, pang natin po ito. For all ages talaga. Okay. So, yung lola na 80 years old or 90? Was it 90? 80 po. 80. 80.
And so we know most of the oldies of this age is has no nung walang ngipin, or meron man hirap na rin sa pagmuya o kagustuhan. So ibig sabihin kasi I don't think it has some effect also sa tiyan niya. Number 1 din kasi yan sila yung kung ano yung epekto sa tiyan. Oo. So mabilis mag-upset yung baga. Oo. So sa lola, walang negative effect sa kanyang tiyan. Okay, so napakaganda ng feedback. And another thing, doon sa mga bata, sir, ano naman ang feedback? Tingnan natin ang mga bata muna. Anong nagustuhan nila? Sa mga bata naman po, ma'am, kasi alam naman po natin yung mga bata mahilig po sa mga tweet. Talagang sila pa po yung minsan, kasi yung conversation with the yung mga suki na po namin. So, sinasabi na po, minsan yung mga mother pa po nila yung nagpapalimit. Sabi, oy, tirahan mo kami, oy. Parang ganun tipo po. Inubos na. Inubos na po. Oy, magtira ka. Tirahan mo kami. Minsan, isang tab po, ma'am, na ganito. Kayang-kayang ubusin po ng isang bata. Ako man, ma'am, ako na po gumagawa nito, ma'am. Ako po ang gumagawa nito, pero hindi po ako nagsasawa. Actually po, ma'am, yung anak ko po, yung mga anak ko, lalong-lalo na po yung bunso, hindi man siya mahilig before sa coconut. Pero nung gumagawa kami nito, sabi niya, Papa, tirahan mo ako isa. Laging ganun po. Sabi ko, sige, may utang ka. So every time she wants a tab of that, no? So yes po. I really agree with you, no? Kids are so how do you call choosy, no? Sa pagkain, no? Kahit sa ulam, napaka-choosy niyan. So once na magustuhan nila yung product mo, there's no question na masarap talaga ang produkto. Tama po ba, sir? Yes. Okay. Exactly po, ma'am. Totoo po. So ang isipin niyo po, ma'am, mga anak po. So isipin niyo po, ma'am, sa lagi-lagi na namin ginagawa nito, dapat po yung mga anak ko sawang-sawa na po. Oo. Diba po? Dapat sawang-sawa na sila, but then I agree po. Yes. Kahit ako man po. Talagang ang po nito, ma'am, kahit ilagay mo siya sa freezer po, talagang siya, although titigas siya kasi nasa freezer. Pero talagang malambot rin po, malambot pa rin kasi ice cream. Ano kasi po ito, ma'am, ice cream texture po na nilagyan po natin ng Kasi ganito po yan, I don't know kung if it's true to all. Pag cassava kasi, if you put it inside a refrigerator, may tendency for the cassava to parang titigas, tama po ba? Pag yung cassava cake. Yes. Pero itong isa po yun sa mga hindi po. Hindi siya, although sabihin natin a little bit tumitigas, but when you eat it, still it melts in the mouth, no? Yun ang yes, kahit po mga bata, kaya pa rin po nilang anuhin. Kasi, ang po nito, yung base po talaga natin ito is ice cream po. Ice cream base po talaga siya. We just add flour, yung coconut meat, then, ito na po, si Buko Vida. Wow, no? So, napakagandang pang merienda, pati na rin pang talaga, no? Pang party, any occasions po. Lalong-lalo na pag ang theme ay mga Pilipino, no? Or kahit na any dessert, no? So, magkano nga pala itong Buko Vida natin, sir? Yung Buko Vida po, it cost, $199 po. 199 per tab, yes, no? Po. So, it's simple as later on, sir, mag-break muna tayo. Let's talk about your ice candy later on because we have so many ice candy in the sabihin natin around us, but I would like to talk about the special feature of your ice candy. So magbabalik po tayo sa ating talakayan dito sa Negosyo at Pag-asenso pagkatapos lamang po ng ilang paalala mula sa 89.9 Spirit FM.
Okay, mga ka-spirit, balik na naman po tayo sa ating talakayan dito sa negosyo at pag-asenso. Siyempre, ang ating bisita ngayong umaga ay ang may-ari ng Davao Treats Palmera Ventures, no? Si Mr. JJ Pelongcot. Siyempre, siya po ay nandito lang sa Davao City. Yan po ang kagandahan dahil pwede po natin siyang makontak anytime. So, sir, kanina ay napag-usapan natin yung kagandahan, no? At ang pagkaganda-gandang feature ng inyong Buko Vida, which is about 199 pesos. Paano nga pala makabili yung ating mga viewers at saka mga listeners ngayong umagang ito, sir, in case gustong-gusto po nilang matry ang Buko Vida? So, sa mga gusto pong sumubok po sa Buko Vida, meron po tayong FB page, Buko Vida po. BUCO tapos space VIDA po. Meron pa tayong FB page po niyan, ma'am. And pwede po nila akong i-contact din po sa number. Pwede pong Opo. Number. Hello po? Yes, sir. Go ahead. Sige po. So, 0921 0921 44 44 96 Okay. 284. Yan po ang number nyo. Or sa yes po, meron pa pong isa po, 0927 110 9023. Sir, pwede mong ma-type dyan sa ating chat box po, sir, para maano natin mamaya-maya. Sige po. Okay, so sige, yan ang number na pwedeng kontakin nila sa inyo mamaya, no? So you can just put it in the chat and then we will again remind them about your number. Sige po, sir. So, pwede ho silang mag-ano dyan sa number na yan. And then, let's talk about the ice candy that you have right now. So, what makes your ice candy, how do you call your ice candy, by the way? Great ice cream di po. Great ice cream din. Yes po. Great ice cream di. Okay. Cream di po kasi sobrang creamy po nito. Yun nga po, hindi po ito siya nag-crystallize. It's made of coconut din po ito, ma'am. So, coconut water, meat, coconut syrup, wow, and fruits and vegetables po. Naglalagay din po kami nito ng fruits and vegetables po. Actually po, before, ma'am, may plano po nito is gawin ko po siyang ice cream. But then naisip ko po, paano ko po may palaganap mabilis sa mga bata, lalo na ang ko po dito, target is pangmasa. Yes. Presyo ang problema natin dyan, sir, na pag ice cream. Pag ice cream, dapat presyong mahal. Ngayon, kasi pag binaba mo yung presyo ng ice cream mo, yung quality naman, yung magiging question sa mga tao. Correct. Yan, bakit mura? Yes. Diba po? Okay. So, napag-isipan ko po, ilagay ko po siya sa ganitong packaging, which is, bihin na natin, pangmasa po. And, dito po, sa natin, great ice cream di po, it's made of, meron po, ang nilalagay po namin dito is fresh fruits and fresh vegetables po. Wow. So nagmi-make po kami, ang target po kasi namin dito ay mga bata na hindi po mahilig kumain ng gulay at hindi po mahilig kumain ng mga prutas. Okay. And isa pa po sa kagandahan nito po, ma'am, is meron po itong VCO. Oh, that's yes po. The best. That's VCO. The number one po, VCO. So ngayon, sa market po, yung ganyang VCO is pagkamahal-mahal na. Ganyang kalaking lalagyan na po. Correct. No? They just extract oil from coconut milk, lagay sa bote, presyong malaki na kasi nobody knows how to do that, no? Maliban na lang doon sa mga nakakaalam. So pwede nilang pagkuhan kasi yung mga tao hindi nila alam. Pwede pang pwede pang kahit sa bahay magagawa mo po 'yan. So ngayon po, let's say mayroon kang VCO. Bigyan mo yung anak mo ng VCO kasi gusto mong maging healthy po siya. Okay. Kaya mo ba maibigay sa anak mo? That's the question. Iinumin ba ng anak mo yung isang kutsaritang VCO? Hindi. Opo. Bigyan mo po nito, sigurado po, ay wala. Arawin po nito. Baka po, hindi ko po masabi kung ilang po kaya niyang ubusin po nito. Isang segundo lang yan, kain. Opo.
So, yun po ma'am, yung pinopromote po natin na may VCO po siya, may fresh vegetables, fresh fruits po. May So, what are the rin po. variants ng mga, sabihin natin, hindi naman variants, para namang COVID? Kumbaga, anong flavors? So, ma'am, nagsimula po kami sa mga fruits, no? So, avocado, kung anong meron po sa area namin. Okay. Oo, kasi I'm living here in Mandog po. So medyo malayo po sa sa downtown. So kung ano lang pong available, mangga, avocado, so and chocolate. Yun po. Okay. Nagsimula po kami doon. And then dahan-dahan nag-increase po kami ng flavors like mango, i-mix po namin ng carrots. Okay? Papaya and carrots, which I call paprot. Papaya carrot. Banana, coffee, banoffee. Then, choco ampalaya. Oy, bago yun. Yun po. Bago po yun. Ngayon, question po. Kasi, ampalaya, pwede pala yun. Yes, pwede po. Kasi nagawa po namin. Ano kaya lasa anong tawag doon sa ampalaya at coffee? Coffee? Ampalaya. Ha? Sa ngayon po, wala pa po akong pangalan. Tinatawag ko pa lang po itong Choco Palaya. Choco Ampalaya. Choco, oo. Oo nga, kasi, so it's a bit mapait-pait, no? Ang lasa po nito, ma'am, is parang dark chocolate po. Kasi may twist ng hindi naman siya mapait. Kasi yung dark chocolate is mapait din po, di ba? So, yun po ngayon ni Choco Ampalaya. Paano mo naisip yan? Yung ampalaya at saka chocolate. Naisip ko po ito, ma'am. Kasi nga, sa kagustuhan ko po. Kasi gusto kong, yung mga bata po, ay makakain din po ng mga gulay. So, why not introduce, lalong-lalo na si ampalaya. Kasi, kung makakain nila yung si ampalaya, ay sigurado, mabilis na nilang kainin yung ibang gulay. Right. No, yan ang isa sa mga gulay na ayaw ng mga bata, actually. Ang ampalaya. Ngayon, ilagay natin put sa it in an ice cream, hindi mo. Yes, ay, nako. But of course, you should not tell them that it has ampalaya in it. Otherwise, they might not like it. No, but the nutrients. Pero talking about sugar, sir, what are the type of sugar? Again, is this the coconut sugar that you put in there? Yes po, hindi po ako gumagamit ng mga refined sugar. I use coconut syrup. So, all about coconuts. Coconut syrup. May panel po tayo. Ay, napakaganda. And isa po sa kasi, ma'am, is yung sabaw po ng niyog is may lasa na po. Yung tubig ba? So, hindi mo na kailangan ng actually, ma'am, yung malalasahan mo po dito sa mga products kong dito, let's say mangga. Dito po, sa mangga. Ang malalasahan mo po dito, ma'am, is hindi matamis, kundi lasa po ng mangga. Yan ang maganda. Hindi ka po makakatikim ng lasang matamis. Kung anong lasa ng mangga, yun exactly yung matitikman mo. Ngayon naman po, dito sa banana coffee ko po, kung ano pong lasa ng saging po, yun po talaga yung matitikman mo. With a bit of little coffee. Okay, that's nice, no? So, again, you have coffee and ampalaya, you have mango, you have chocolate. Choco ampalaya, choco malunggay, meron din po tayo, choco malunggay. Marami ka pang, ano pang ibang avocado. Klase? Avocado. Durian. Ayun, yun ang durian, ang pinakamasarap, sir. Ito po, si durian. Kasi, before po, nung pagsimula ko nito, marami na po nagre-request ng durian. Yung, sa area po namin, hindi po masyadong, medyo kailangan mo pang, medyo iba na yung presyo ng durian ba, kumbaga. Mahal. Yes. Okay. Ngayon, mura na kasi marami ng durian. Exactly. Yun. Talagang always sold out po si durian. Sa mga resellers talaga po. Magkano naman po ang ating ang ating presyo para malaman ng ating mga tagapakinig magkano? Okay po. Sa sa mga nagbebenta po nito, yung sa mga resellers ko po, binebenta po nila by 10 pesos po. Ang isa. Yes po.
Okay. So is that So, bundle or individual wrap or what? How do you sell it? ano po, nakapack na po siya. I use 10 packs. Isang packaging po, 10 piraso ang laman. Okay. So Okay. 100. 10 pieces po sa isang pack. Okay. So you sell it how much? 10 pesos per ice candy. Yes po. So multiply 100 pesos na po 100 yun. nga. 100 pesos nga. So what about selling it to the customers? Do they Resellers. resellers price? Para resellers po is may ibang presyo naman po tayo sa kanila, which is talagang very sa kanila, nakaka-benefit po sila kasi malaki rin yung revenue nila dito po. So in other words, you don't sell it at 100 per pack. You sell it at a lower sa Yes mga po. reseller. Sa mga resellers po natin, may presyo po tayo na lower price na talagang makakagain din po sila ng mas malaki din po. Napakaganda. So, can you describe a little bit, sir, how does your ice candy taste like? What's the texture and all, and what makes it different from the usual ice candy that they buy? Okay po, sa texture po ma'am, hindi po siya nagki-crystallize. Ice cream po kasi ito. Okay. Ang nangyari, ice cream siya na nilagay sa ganitong lalagyan. Pack. Opo. So, kung anong lasa po ng mga premium ice cream, Yan yun din din ang po. lasa niyan. Yun din yung lasa niya. Actually, sa great ice cream di po, ma'am, is lasang prutas po talaga siya. Hindi po siya yung lasang matamis masyado. Nice, no? So, alam mo, that's very useful nowadays because of the very hot weather that we have at this point, no? Mukhang ang sarap uminom ng something cold, no? Or I'm sure mabenta yung ice cream di mo, great ice cream di mo, no? Because of the hot weather that we have right now in the Philippines. Napansin mo po ba yan? Exactly po. Napansin ko po yan kasi sa pagsimula ko po, yung una po is mga bahay-bahay lang po yung umorder sa akin. Actually po, yung purpose ko before is for consumption sa mga bahay-bahay na, lalong-lalo na po, yung may mga bata yun. Okay. But then, nasubukan po kasi ng iba, try nilang magbenta. Kahit yung mga may bahay, try nilang magbenta. Napansin nila na talagang malakas yung instead of consumption, sabi nila, mabilis pa lang So, maging reseller na nga ako. Yun po. And sa mga tindahan po, talagang mabilis na po. Araw-araw po yung order po sa akin. Kaya araw-araw din po, gawa lagi po. Ilang naman nabibenta sa inyo, sir, isang araw? Sa ngayon po dito sa akin po is 100, hindi po ako bumababa ng 150 pieces. Yes po. Oh my God! Yes po, kakasimula ko pa lang po. Kasi minsan may isang tindahan kumukuha ng 80. Yung isang tindahan naman kumukuha ng 100. May isa naman po kumukuha ng 60, mga ganon. Before, syempre bago pa po ito, sabi nila 20 lang muna, 30. But then nakita nila na talagang mabilis lang po yung ikot. Everyday po, ma'am, ganun po yung ko. So, everyday din po ako gumagawa nito. Laging fresh po. Ay, nako. Taga, ganito, sir, clarification. So, ang nilalagay niyo po dyan ay hindi tubig na parang yung tubig na tubig. It's the water of the coconut? Yes po. Ayan. Diyan ka naging mas maganda po yung ice cream dinyo. Why? Because ang tubig niya is not the tubig of the, sabi nating mineral water, no? Or tap. Kundi, yan ay isang buko juice. Tama po? Yes. Tama po. Ayan. Po kasi ma'am, no, just to add po, marami pong coconut water po ang nasasayang lagi, araw-araw, na tinatapon lang po. Yun po yung masakit. So may source kayo? Yes po, may source po tayo nito, ma'am. Ay, naku, pwede bang makaano na rin coconut yan? farmers din po. Tayo sa mga coconut farmers. Sige. Sir, in few minutes, we will be somehow about to end our discussion here. So, what are the secret of continuing the business, sir? What do you think are the secrets that you have right now? Ano lang po, ma'am, tiyaga, sigasig,
dasal, Okay. tiwala. Tiwala po sa partner. Kasi pag yung isa sa inyo ay medyo nangihina, at least yung maganda kasi doon, yung foundation niyo po is malalim at doon po mismo sa itaas nang gagaling yung ninyo. Napakagandang, So, magandang po yan, So, sa mga mag-partner dyan, or sa mga gustong magnegosyo dyan, hanap kayo ng kasama, Magnegosyo na meron kayong tiwala, at meron kayong paniniwala sa taas. Magkasama po kayong abutin ang inyong dreams, kasama ang inyong pamilya. Tiwala sa sarili, sa partner, at syempre sa buong may kapal. So, sir, would you like to invite our listeners, our viewers right now who might be interested to buy magandang partner po ito, Buko Vida na cake at ang pantulak na ice candy? Okay, go ahead, sir. Sa lahat po ng tagapakinig, tagapanood po ng Negosyo at Pag-asenso, nawa po ay ating pong tangkilikin ang gawang atin po. Lalong-lalo na po yung mga products na nakakatulong po sa mga farmers po natin. So, dito po sa mga products na ito, hindi lang po silang natutulungan natin, natutulungan din po natin yung mga bata, mga anak natin. Kasi ang mga bata yung pag-asa ng bayan. So, tulungan natin sila. Sa atin mismo, as a parents, tayo na po yung gumawa ng action para sa kanila. Bigyan natin sila ng magandang kalusugan. Turuan po natin sila sa pang-araw-araw. So, ito po, isa po sa nakita ko ito na makakatulong po sa pangkalusugan. Kasi po, maraming benefits po ito. Nutritional po. Talagang maganda po. At saka, maliban po sa business side, talagang pang din po ito. Pang humanitarian. Pwedeng pang bigay, pwedeng kainin. Exactly po. Okay, sige. So, Sir JJ, I'd like to invite our listeners right now to call, I guess, your number, the 0921-449-6284. Ulitin ko po, kung meron po kayong balak na magnegosyo, mag-resell ng Buko Vida, he is very much available po para sa inyong request or partnership na maging resellers po ng Buko Vida at ice cream din ni Sir. Ang number po niya ay 0921-449-6284. Huwag niyo pong kalimutan na kontakin siya anytime po, and he will give you a good price for his products po as a business. Okay, sir, would you like to say thank you sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon bago po tayo magtapos? Thank you po sa lahat ng tagapakinig po, ma'am, and sa iyo po, ma'am, thank you din po. Okay, maraming salamat, Sir JJ, sa panahon at sa oras na binigay niyo po sa amin ngayong umaga para kayo po ay tawag dito, ma-interview po ngayon, Sa ngalan po ng Ateneo Voices at ng ICOM ng Ateneo, we would like to thank you for your time, at syempre para sa mga nakikinig sa atin, maraming salamat po sa inyong suporta every Saturday from 10 o'clock to 11:30 in the morning sa ating broadcast ng Negosyo at Pag-asenso. Sa susunod na Sabado, we have another guest po na i-interviewin po para po ay pag-uusapan din po natin ang kanilang mga negosyo. Till next Saturday, bye-bye everyone. God bless you, Sir JJ and family. God bless you. And see you next Saturday. And bye-bye for now. Have a nice day.